Final top 5 reasons bakit ang lawak na ngayon ng fan base ni Alexi Brooks from Iloilo City for Miss Universe Philippines 2024. Kasi nakaka-overwhelm talaga yung pagmamahal ng mga fans para kay Miss Iloilo Alexi Brooks kasi nga ramdam mo talaga kung gaano talaga sila sumuporta. Dito kasi sa Facebook page ko, makikita mo talaga na Alexi Brooks yung laging nagme-mention sa kanya. Nakaka-overwhelm kasi ang daming nagmamahal sa kanya, oh. Ayan, Miss Iloilo, I vote for Iloilo, Alexi Brooks, mabuhay ka. And then pumunta naman tayo dito sa ating YouTube. So sa YouTube naman, Alexi Brooks. Ayan, Alexi Brooks. Tapos, yan, grabe no, Alexi talaga ako, inaabangan ko dati, si Michelle D. Ayan, so mapapansin mo talaga na the majority of yung mga nagko-comment ay kay Alexi Brooks. Let us now begin with the first reason. She is different. Pagdating kasi sa kanyang skin color, kabaliktaran ito sa mga nakasanayan natin na yung mga beauty queens na malapol sila na ang kutis. So, kung i-base nyo kasi sa kanyang genetic profile, she is of Filipino, African American descent. Kaya, she is very unique in her own way and she is also promoting na dapat mahalin natin kung ano man yung skin tone natin, mahalin natin kung ano yung meron tayo. So, definitely, this is a promising advocacy kasi pinopromote niya yung diversity. Before we continue, follow me din sa aking Instagram account, The Story of Anthony. And syempre, sa aking mga iba pang social media accounts, YT, FB, TikTok. Number 2 is discrimination. Nakakalungkot lang kasi dito sa Pilipinas, kapag nakakakita ng dark skin, ay tinatawag na N-word. Tapos, i-relate natin sa experience na Alexi Brooks na bilang isang African-American descent Filipino, nakaranas din siya ng racism. Lalong-lalo na nung bata siya doon sa school. So, masakit talaga kapag ikaw yung binubuli. Tapos, i-share ko rin yung personal experience ko, hindi lang sa racism, kundi against culture. So, I am a full-blooded Igorot. And sa experience ko, sa mga other culture, tinatawag kami na meron daw buntot ang mga Igorot. Eh, ako naman, wala naman akong buntot, no? So, yun yung isang nakakalungkot na ugali din ng mga Pinoy na kailangan talaga natin na alisin. As part of Alexi Brooks' diversity campaign against discrimination. The third one is humble beginnings. Nakikita nyo dito sa picture na to, yung bahay kung saan lumaki si Alexi Brooks doon sa Leon, Iloilo City. So pagdating naman sa humble beginning, napanood ko sa Jessica Soho, KMJS, yung pinagmulan niya, no? Then, nag-work, tinulungan niya yung lola niya doon sa public market. So, lumaki siya doon and alam niya talaga yung struggle ng pagkakaroon ng hindi stable na finances. So, syempre, ang ginamit na lang niya is yung talent niya, yung athleticism niya para at least magkaroon ng way na hindi magiging financial burden. So, naging athlete siya. So, ginalingan din niya sa school. And syempre sa pag-join ng pageants, kasi kapag mananalo ka, malaki din yung premyo na makakatulong sa gastusin sa bahay. O, di ba? Madiskarte talaga din siya. Fourth reason is well-spoken si Alexi Brooks. Makikita naman natin sa mga interviews niya, pati sa final Q&A portion niya na grabe yung the way she deliver her answer. Malaman, simple, pero ang laki ng impact, lahat ng mga sagot niya. Alam mo yun, ayaw niya ng paligoy-ligoy pa ng sagot eh. Tapos, humble din siya, approachable kapag nilalapitan mo siya. Okay naman sa kanya kapag magre-request ka na interviewin siya. So, ito yung isa sa mga nagustuhan din ng mga fans para sa kanya and gustong-gusto niyang magsalita. Gusto niyang i-express kung ano man yung ideas niya. And sana consistent yung way na pag-answer niya dun sa Miss Iloilo sa Miss Universe Philippines. Number 5 naman ay ang complete package ni Alexi Brooks. Kasi dito papasok yung BBB, no? Yung brain, beauty, body. Syempre, check na check yung kanyang brain power and then the beauty, check din. Kasi alam nyo naman, overall package, yung skin tone niya, lahat yung features niya,
Wow, pwedeng pang model. So, pwede sa lahat, commercial or high fashion model. And then, yung body structure niya, genetics talaga, no? Talagang binuhos talaga kay Lord sa kanya yung ganyang katawan with abs. O, di ba? Yung abs niya, and she is also promoting yung androgynous na beauty, no? Para naman ma-diversify natin yung pag-appreciate ng beauty. Hindi lang yung standards na maputi lang, yung mga ganun, mga porcelana, na mahinhin. Ngayon naman, syempre diversified na ang beauty. In addition, nagte-training din siya. Tapos meron yung mga team of stylists na tinitingnan talaga kung ano yung best na mai-apply sa kanya. So lahat talaga prepare niya para maging consistent all throughout sa journey niya sa Miss Universe Philippines. Alam nyo, naalala ko si Herlene Budol sa Binibining Pilipinas 2022 na grabe din yung fan base niya. Kasi she is already a bigating influencer. Milyon-milyon ba naman kasi yung followers niya sa TikTok, tapos sa Facebook, and then ang dami niyang subscribers sa YouTube. Kaya no wonder na ganon kalakas yung fan base. Pero kay Alexi Brooks naman, promising din yung kanyang number of followers, no? Yung fan base, whether sa Facebook, TikTok, or sa YouTube, nakikita mo talaga na grabe yung suporta kay Alexi, no? Wow, as in, mamomotivate ka, may inspire ka, and mapapawaw ka na naman ulit. Ayan. Pero may napansin din akong negative side, and sana wag kayong magalit sa akin. Kasi, hindi rin maganda, in any case, na may mga fan behavior na dinadown ang ibang candidate, nilalight ang ibang candidate just to promote the candidate na bet nila. So, yun yung napansin ko na dapat natin iwasan. So, ugaliin na maging mabait sa pagko-comment, yung mga ganon. So, sana wag kayo magalit dito kasi yun yung napansin ko sa mga ibang fans. Ngayon naman, mag-shoutout tayo. Thank you, Romy Arado of Bahrain, sa panonood sa mga vlogs ko. Kaya shout out to you. So, si Romy Arado, isa po siyang chemical engineer sa logistic company. So, wow, ang talino mo ha. Chemist, o di ba? Ang hirap kaya magkumuha ng chemistry course. So, shout out to you and to your friends sa Pacific Logistics Solutions. So, bali 13 years na siya magtatrabaho doon, and mabuhay ang mga OFW na bayani ng ating bayan. Sana nagustuhan nyo ang ating special feature vlog para kay Alexis Brooks na pinamagatang The Curious Case of Alexis Brooks. Yung final top 5, bakit ang daming nagmamahal sa kanya. Ayan. Kaya naman, follow nyo ako sa aking Instagram account, The Story of Anthony. And syempre din sa mga iba pang social media platforms ko. Ayan, sa YT, sa TikTok, and FB page. So maraming salamat. Another featured vlog sa isang candidate din after this vlog. So thank you and have a nice day and be a responsible fan. Goodbye guys.